Isang gabi ang taglagas sa Washington, D.C. Noong 2023, si Michael, isang Amerikanong mananaliksik na dalubhasa sa International Relations sa isang kilalang universidad, ay nanatili sa kanyang opisina hanggang hating gabi, gayang dati. Hawak ang kanyang tasa ng kape, nag-scroll siya sa social media nang isang balita ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang mataas na opisyal ng pulisya ng Malaysia ang bumisita sa Sabah. Issue na naman ng teritoryo, naisip ni Michael, na noong una ay hindi gaanong interesado. Sa loob ng mahigit 15 taon, pinag-aralan niya ang uknayang internasyonal sa Timog Silangang Asya. Ang kanyang kaalaman sa mga isyung pangkasaysayan ng Pilipinas at Malaysia ay pangunahing nakmula sa pananaw ng Malaysia. Ang kanyang naging propesor noong nag-aaral pa siya ay isang Malaysian-British, kaya't ang karamihan sa kanyang kaalaman ay nakabatay sa mga argumento en Kuala Lumpur. Ngunit ng gabing iyon, hindi sinasadyang natuklasan niya ang isang video mula sa isang kilalang Pilipinong propesor. Ang pamagat. Ang katotohanan sa likod ng isyung Sabah. Nakakagulat ang daming ang views, at ang comment section ay puno ang mainit na debate. Dahil sa kuryosidad, pinindot ni Michael ang play. Hindi niya alam noon na ang desisyong iyon ay babago sa buong pundasyon ang kanyang 15 taong pananaliksik. Ang Pilipinong propesor sa screen ay mahinahong nakipag-usap sa mga manonood. Ang kanyang nasalita ay akademiko, ngunit may kakaibang bigat at kapangyarihang humikayat. Hindi namalayan ni Michael na naibaba na niya ang kanyang tasang kape at umayos ng upo. Ang masusunod niyang maririnig ay magtatanim ng pagdududa sa lahat ng kanyang natutunan. Sa labas ng bintana ng kanyang opisina, nagsisimula ng umambon sa Washington. Sa tahimik na gabing iyon, isang apoy ng paghahanap sa katotohanan ang sisindi sa puso ng isang mananaliksik. Ang propesor sa screen ay nagsimulang sagutin ang matanong mula sa mga manonood. Ang tanong, bakit ang Sabah ay nananatiling nasa ilalim ng kontrol ng Malaysia? At ano ang tunay na banta sa likod ng isyung ito? Inilapit ni Michael ang kanyang muka sa screen. Ito ang mismong pusoeng paksang matagal na niyang pinag-aralan. Nagsimulang magsalita ang propesor sa mahinahong tinig. Mararamdaman sa kanyang boses ang kumpiyansang dulot ng dekada ng pananaliksik at ang time team na pagnanais na ibahagi ang katotohanan. Ang isyu ng Sabah, sabi niya, ay malinaw na orihinal na teritoryo ng Pilipinas. Ito ay walang kaduda-duda. Biglang natigil ang makamay ni Michael sa keyboard. Walang kaduda-duda. Sa lahat ng kanyang natutunan, itinuro sa kanya na ang isyung ito ay isang gray area. Ngunit walang bakas enge pag-alinlangan sa boses engem propesor. Maingat na ipinaliwanag ng propesor ang daloy ng kasaysayan. Mula pa noong panahon ng Sultanato ng Sulu, partikular noong ika-17 siglo, ang Sabah ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Sultan. Nakmamadaling kumuhang notebook si Michael. Ito ay impormasyong hindi kailanman binigyang diin sa kanyang pag-aral. At noong 1963, sa pagbuong Federasyon ng Malaysia, ito ay formal na isinama. Ayon sa propesor, ang pag-angkin ng Pilipinas ay may matibay na batayang legal at historical, at ito ay dapat na itinuring na teritoryo ng Pilipinas. Maging ang komunidad ng mga eksperto sa batas internasyonal noon ay walang nakitang mali sa pag-angkin ng Pilipinas. Mas mahalaga pa, ipinaliwanag niya ang pangyayari pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at ang proseso ang dekolonisasyon. Ang Pilipinas ay nakipagnegosasyon sa mga kapangyarihang kolonyal, UK, hinggil sa paglilipat ng soberanya. Dito ang punto, naunawaan ni Michael. Ang pinakawalan ng mga kolonyalista ay ang Hilagang Borneo, Sabah, ngunit ang paglipat nito sa Malaysia ay mariing tinutulan ng Pilipinas, dahil ang soberanya ay hindi naman talaga pag-ari ng UKA, kundi neg-sultanato pa rin. Sa historical at legal na batayan, malinaw na ang pag-angkin ng Pilipinas sa Sabah ay may matibay na pundasyon, ang masalita ng propesor ay tumatak ng malalim sa isip ni Michael. Dati, tinatanggap niya ng walang pagdududa ang mga argumento ang Malaysia. Na ang Sabah ay matagal ng bahagi nila, at ang mga Pilipino ay nanggugulo lamang. Ngunit ngayon, ang mga katotohanang pangkasaysayan na ipinipresenta sa kanya ay bumabaliktad sa lahat ng iyon. Nagising ang instingto ni Michael bilang isang mananaliksik. Hindi ito simpleng pagkakaiba ng pananaw. Ito ay isang usapin ng mga katotohanang pangkasaysayan na maaring i-verify. Ang makalamang itinayo niya sa loob ng maraming taon ay nagsimulang gumuho. Kasabay nito, isang bagong tanong ang umusbong, kung ganun, bakit nananatili pa rin ang Malaysia sa Sabah? Ang tanong na ito ay bumihag sa isip ni Michael. Kung tama ang propesor na malinaw ang batayang historical at legal ang Pilipinas, bakit ang sitwasyong ito ay nagpapatuloy sa loob ng mahigit 50 taon? Ano ang ginagawa ang internasyonal na komunidad? Nasaan ang katotohanan? Pumatak ang alauna ng madaling araw sa orasan ng opisina.
Hindi mayalis ni Michael ang kanyang nga mata sa video. Nakumbinsi siya na sa pagpapatuloy ng video, may mas nakakagulat na katotohanan na nahihintay. Pinindot ni Michael ang pause at binuksan ang kanyang notebook. Ang 15 taon ng kanyang kaalaman, na kanyang tinanggap bilang katotohanan, ay malapit nang gumuho sa kanyang harapan. Tinanong niya ang kanyang sarili. Bakit hindi niya kailanman sineryosong suriin ang mga argumento ang panig ng Pilipinas? Naalala niya ang kanyang maaraw sa graduate school. Ang kanyang propesor ay isang Malaysian-British. Isang mahusay na iskolar. At marami siyang natutunan mula rito. Ngunit kung iisipin niya ngayon, ang mga materyales na ginagamit nila sa klase ay laging kampi sa pananaw ng Malaysia. Ang maakademikong papel mula sa Pilipinas ay minamarkahan bilang makaluma, nasyonalistiko, o irredentis, at hindi kailanman sineseryoso. Ngayon lang napagtanto ni Michael na maging sa mundo ang akademya ay mayroong bias. Sinasabing objektibo, ngunit sa katotohanan ay may kinikilingan. Hindi ba ito ang pagguhongismong prinsipyong akademya? Ipinagpatuloy niya ang video. Ang nasusunod na paliwanag ng propesor ang magbibigay kay Michael ng bahagyang pag-asa. Ayon sa propesor, may mga interesanteng pangyayari pagkatapos ng digmaan. Napako ang tingin ni Michael sa screen. Ang bahaging ito ay hindi kailanman tinalakay ng detalyado sa alinman sa mga aklat kasaysayan na kanyang nabasa. Pagkatapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang gobyerno ng Pilipinas ay aktibong nagsagawa ng mga diplomatikong hakbang. Isa sa mga layunin nito ay tiyakin ang pag-angkin sa Sabah. Paulit-ulit na nagpadala ng mega formal na sulat ang Pilipinas sa gobyerno ng Britanya, humihiling na huwag isama ang Sabah sa teritoryong ibibigay sa bagong federasyon ng Malaysia. Binanggit ng propesor ang na diplomatikong dokumento mula sa panahong iyon, namangha si Michael. Mayroon palang ganito kadetalyadong pagsusuri. Ang hiling ng Pilipinas ay hindi lang sabi-sabi, kundi formal na diplomatikong dokumento na paulit-ulit na ipinadala. Ngunit ang tugon ng Britanya ay malinaw. Bahagyang tumigas ang boses ng propesor. Sabi ng Britanya, Hindi. Ito ay kailangang mangyari para sa regional stability. Hayaan na ninyo iyan. Nanlaki ang mata ni Michael. Tinanggihan ng Britanya ang hiling ng Pilipinas. At ang dahilan ay hindi dahil sa legalidad, kundi dahil sa politikal na interes ang pagbuo ng isang matatak na federasyon laban sa paglaganap ng komunismo. Ito ay isang mapagpasyang ebidensya. Ipinagpatuloy ng propesor ang paliwanag sa likod ng desisyon ng Britanya. Noong panahong iyon, ang UK ay maingat sa pag-ayos ng kanilang nga kolonya. Sila ay sumuring ang dokumento, mapa, at mga tala. Nakita nila na ang pag-angkin ng Pilipinas ay may batayan, ngunit ang pampulitikang pangangailangan na bumuo ng Malaysia ay mas matimbang. Sa madaling salita, parang pagnanakaw sa gitna ng sunok, hinayaan na lang nilang kunin ito ang iba, sabi ng propesor. Lubos na naunawaan ni Michael. Hindi ito emosyon, kundi isang desisyon batay sa pampulitikang kalkulasyon na binalewala ang legal na katotohanan. Dahil tinanggihan sila ng Britanya, sa esensya, tinanggihan sila ng dambuhalang kapangyarihan, kaya't ang Pilipinas ay napilitang tumahimik, sabi ng propesor. Sa sandaling iyon, isang maliit na sinangang pag-asa ang tumagos sa puso ni Michael. Ang internasyonal na komunidad, sa isang antas, ay nakagawa ng tamang desisyon nun sa pakilala sa legal na basehan, kahit na pinili nilang huwag itong ipatupad. Kinilalang mga kapangyarihan ang historikal na katotohanan. Bilang isang mananaliksik, naunawaan ni Michael ang bigat ng katotohanan ito. Noong 1963, sa mga paghahanda para sa pagbuo ng Malaysia, paulit-ulit na hiniling ng Pilipinas na ang Sabah ay huwag isama. Ngunit ang mga kanluraning kapangyarihan ay patuloy na tinanggihan ito. Ang dahilan ay malinaw. Ang Sabah ay kailanman hindi itinuring na orihinal na bahagi ng Malaya. Napapikit si Michael at huminga ng malalim. Sa loob ng 15 taon, ano ang natutunan niya? Sa mga lektura ng kanyang propesor noon, ang mahalagang katotohanan ito ay hindi kailanman nabanggit. Ang maargumento lamang ng Malaysia ang binibigyang diin, habang ang historikal na basehan ng Pilipinas at ang mga desisyon ng kapangyarihan noon ay halos hindi nababanggit. Ang katotohanan ay dapat laging suriin mula sa iba't ibang anggulo. Naalala ni Michael ang pangunahing prinsipyong pagiging mananaliksik. Tinanong niya ang kanyang sarili. Bakit hindi niya sineseryosong sinuri ang panig ng Pilipinas? Bakit niya basta nalang tinanggap ang mga argumento ng Malaysia? Sa screen, nagpatuloy ang propesor. Walang bakas ang galit o pagnanais na manira. Sinasalaysay lamang niya ang nakatotohanan. At ang objektibong paraan ng paglalahat na ito ang lalong yumanig sa puso ni Michael. Ang sandalingang pakilala sa katotohanan ay nangyari noong nga negosasyon para sa dekolonisasyon. Ngunit hindi pa alam ni Michael kung gaano kabilis maglalaho ang sinak na ito ang pag-asa.
Ipinaliwanag din ng propesor ang konteksto ng Cold War noon. Ang 1960 siyas ay ang kasagsagan ng Cold War. Nais ang Amerika na gawing mahalagang kuta ang Pilipinas sa kampo ng malayang mundo. Samantala, ang Malaysia bilang bagong bansa ay mahalaga ring kaalyado laban sa paglaganap ng komunismo sa rehiyon. Para sa Amerika, ang Pilipinas at Malaysia ay parehong mahalagang kaalyado. Ngunit sa usapin ng teritoryo, ang Amerika ay gumawa ng malinaw na desisyon batay sa pampulitikang pangangailangan, hindi sa historikal na katotohanan. Inuna nila ang pampulitikang kalkulasyon kaysa sa legal na katotohanan. Naunawaan ni Michael ang bigat ng desisyong ito. Sa gitna ng komplikadong sitwasyon ng Cold War, ibinaluktot ng Amerika ang historikal na katotohanan. Ito ay isang diplomatikong kompromiso, hindi isang desisyong batay sa masusing pagsusuri at legal na basehan. Kung ang legal na katotohanan lamang ang pinairal, kung tinanggap lamang ng Malaysia ang prosesong legal, marahil ay wala ang problema ngayon. Ngunit dumilim ang mukhang propesor. Sa pagbabagong iyon, nakaramdam si Michael ng masamang kutob. Sa kabilang screen, huminga ng malalim ang propesor. Ang susunod niyang ikukwento ay ang sandali kung kailan natalo ang katarungan. Ngunit dito nagsimula ang bangungot. Noong Setyembre 1963, formal na nabuo ang Federasyon ng Malaysia, kasama ang Sabah. Ang madokumento ay nilagdaan, at ito ang naging batayan ng bagong kaayusan sa rehiyon. Kinilala ito ang maraming bansa, kabilang ang Pilipinas, bagamat may reserbasyon. Ngunit may isang malaking bitag. Ang pagbuong federasyon ay nangyari bago pa man lubusang maresolba ang legal na pag-ari. Ang maikling panahong iyon ang naging malaking pagbabago sa kasaysayan. Bumakas ang panggigipuspos sa boses ng propesor. Sa normal na sitwasyon, ang basta-bastang pagkuha ng teritoryo ay isang gawain na maaring magsimula ng giyera. Noong 1963, nagdeklara ang Malaysia ang kanilang soberanya sa Sabah. Ito ay isang unilateral na aksyon na binalewala ang ma-internasyonal na kasunduan at ang pag-ari ng sultanato. Isinama nila ang Sabah sa kanilang teritoryo. Ito ay isang tahasang paggamit ng puwersa na binalewala ang batas internasyonal. Halos mapatayo si Michael sa kanyang upuan. Imposible. Bago pa man may patupad ang mga resolusyon ng UN sa dekolonisasyon, at matapos kilalanin ng mga eksperto ang legal na basehan ng Pilipinas, militar na sinakop ng Malaysia ang Sabah sa pamamagitan ng pagbuo ng federasyon. Isa itong malinaw na paglabag sa batas internasyonal. Bilang isang eksperto sa batas internasyonal, agad na naunawaan ni Michael ang ilegalidad nito. Ginamit nila ang pagkakataon habang ang Pilipinas ay hindi pa ganap na nakakabangon mula sa digmaan at abala sa sariling nga problema, ito ay isang kalkuladong hakbang. Ipinaliwanag ng propesor ang sitwasyon ng Pilipinas noon. Ang Pilipinas ay abala sa muling pagbangon pagkatapos ng digmaan. Wala pa ang modernong hukbong sandatahan. Sa madaling salita, walang kakayahan ang Pilipinas na ipagtanggol ang kanyang teritoryo gamit ang puwersa. Dagdag pa, ang bagong konstitusyong ng Pilipinas ay nagsusulong ng kapayapaan. Isa itong marangal na prinsipyo. Ngunit, sa kasamaang palad, ang prinsipyong ito ang naging kahinaan ng Pilipinas. Hindi nila kayang bawiin ito gamit ang puwersa. Ang katotohanan ito ang nagbigay daan sa iligal na pagsakop ng Malaysia. Sinasamantala nila ang kahinaan ng Pilipinas. Bumilis ang tibok ng puso ni Michael. Hindi na ito isang akademikong usapin. Ito ang sandali kung saan ang teritoryo ng isang bansa ay ninakaw sa harap ng lahat. At nangyari ito matapos kilalanin ng mga eksperto ang katotohanan. Ipinagpatuloy ng propesor ang paliwanag sa naging tugon ng Pilipinas. Sinubukan ng gobyerno ng Pilipinas na resolbahin ito sa diplomatikong paraan. Sa pamamagitan ng dialogo, hindi ng armas. Sa pamamagitan ng pananaig ng batas. Paulit-ulit na inanyayahan ng Pilipinas ang Malaysia na idulog ang kaso sa International Court of Justice ICJ. Ang ICJ. Ito ang pinakamataas na hukumang internasyonal. Ang pinakamakatarungang lugar upang legal na resolbahin ang ngaalitan sa teritoryo. Ang mungkahingang Pilipinas ay makatwiran. Kung tama ang Malaysia sa kanilang pag-angkin, dapat ay handa silang patunayan ito sa korte. Ngunit ang sagot ng Malaysia ay palaging, pagtanggi, pagtanggi, pagtanggi. Siyempre. Dahil sila ay magnanakaw. Ang mga salitaang propesor ay direkta. Sa simula, nag-atubili si Michael sa paggamit ng salitang magnanakaw sa isang akademikong diskusyon. Karaniwan itong iniwasan. Ngunit matapos marinig ang sumunod na paliwanag, naunawaan ni Michael ang katumpakan ng termino. Sa lokal na batas, kung tatanungin mo ang isang magnanakaw kung payag siyang sumailalim sa prosesong kriminal, hindi siya papayag. Dahil kung papayag siya, tiyak na mapaparusahan siya. Perpekto ang pagkakatulad.
Takot ang magnanakaw sa korte dahil doon malalantad ang katotohanan. Ang dahilan kung bakit patuloy na tumatanggi ang Malaysia sa ICJ ay naroon. Pinag-isipan muli ni Michael ang sistema ng ICJ. Ang korte ay hindi maaring maglitis maliban kung ang parehong bansa ay sumang-ayon. Ito ay batay sa prinsipyong soberanya ng bawat estado. Ngunit ang prinsipyong ito rin ang nagpapalakas ng loob sa gumagawa ng masama. Kahit na ang ninakawan ay gustong pumunta sa korte, kung ang naknakaw ay ayaw, walang paglilitis na magaganap. Ang internasyonal na komunidad ay walang sistema para piliting ibalik ang ninakaw. Walang pulis. Walang militar na pwedeng mag-enforce. Ang de facto na kontrol ay nagpatuloy. Mula 1963 hanggang ngayon, mahigit 50 taon. Ang magnanakaw ay patuloy na hawak ang kanilang ninakaw. At habang lumilipas ang panahon, ang de facto na kontrol ay nagiging katotohanan na mahirap nang baguhin. Napaupo ng malalim si Michael sa kanyang silya. Sa labas, lumalakas ang ulan sa Washington. Ang tunog ng ulan sa bintana ay parang tibok ng kanyang puso. Ito ba ang realidad? Walang kapangyarihan ang katarungan? Ang katotohanan ba ay yuyuko sa puwersa? May mga luha sa mata ni Michael. Hindi niya alam kung galit o lungkot. Basta't ang kanyang kaluluwa ay niyanik ng kawalang katarungang ito. Dagdag pa ang propesor, tinalakay niya ang trahedyang naganap habang nagpapatuloy ang de facto na kontrol na ito, ang Jabidah Massacre. Isang grupo ng kabataang Pilipinong Muslim na sundalo ang sinanay para sa isang lihim na misyon na may kinalaman sa Sabah, ngunit sila ay minasakar ng kanilang opisyal. Sila ay mabiktima, ang kanilang mapamilya, mga asawa, mga anak. Sila ay mga sundalong sumusunod lamang sa utos, ngunit ang kanilang buhay ay kinitil sa isang operasyong nababalutan ng kontrobersya, na direktang nag-ugat sa hindi pa nareresolbang isyu ng Sabah. Natigilan si Michael sa katotohanang ito na ganap na nawala sa kanyang kaalaman. Sa malektura sa universidad, sa mga akademikong papel, ang trahedyang ito na may kinalaman sa Sabah ay hindi kailanman nabanggit. Para bang hindi ito nangyari. Ang boses meke propesor ay mahinahon ngunit malakas. Hindi dapat kalimutan ng mundo ang biktimang ito. Sila ay mga biktima ng ilegal na pagsakop na ito. At ang ilegal na estado na ito ay nagpatuloy sa loob ng mahigit 50 taon. Habang lumilipas ang panahon, lalong tumitibay ang de facto na sitwasyon, at lalong nagiging mahirap na ipahayag ang katotohanan. Huminga ng malalim si Michael. Bilang isang mananaliksik, ikinahihiya niyang hindi niya alam ang katotohanan ito. Kasabay nito, nagpapasalamat siyang nalaman niya ito ngayon. Hindi pa huli ang lahat. Maari pa niyang hanapin ang katotohanan. Ngunit ang paliwanag ng propesor ay lumalim pa sa mas malaking problema. Lalo pang naituon ni Michael ang sarili sa screen. Ang isyu ang Sabah ay dulo lamang ng iceberg. Sa ilalim nito ay may mas malaking banta na nakatago. Binalikan ng propesor ang mga nakaraang taon. May mapanahon na ang relasyon ng Pilipinas at China ay hindi pa gaanong masama. Ngunit ang relasyon sa Malaysia ay palaging may tensyon. Noong panahong iyon, marami sa mga Pilipinong eksperto ang may isang pananaw. Sinasabi nila, ang bantang ng Malaysia ay maliit lang kumpara sa bantang ng China sa West Philippine Sea. At ako mismo ay sumasang-ayon doon. Tumango si Michael. Sa militar at ekonomikong pananaw, ang banta ng China ay napakalaki. Ang China ay lumago sa ekonomiya sa ilalim ng bandilangang mapayapang pag-unlad. Nakatanggap silang teknolohiya at pondo mula sa buong mundo, at bago pa man mamalayan ng lahat, sila na ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. At nang humina ang Amerika dahil sa Lehman Shock, biglang nagbago ang China. Pagpapatayo ng artipisyal na isla sa West Philippine Sea, South China Sea, pagpasok sa mga teritoryo sa East China Sea. Pagpapalakas ng militar. Matapos mag-ipon ng armas, naging mayabang sila. Ito ay taktika ng sindikato, sabi ng propesor. Ito ay mas malaking banta, sa ngayon ni Michael. Ngunit ang sumunod na sinabi ng propesor ang bumago sa pananaw ni Michael. Ngunit ang banta ang Malaysia ay isang banta na may ibang kahulugan. Ibang kahulugan ng banta. Naging sukdulan ang kuryosidad ni Michael. Ano ang banta na hindi militar o ekonomiya? Nagsimulang magpaliwanag ang propesor. Ang Malaysia ay may network ng kanilang mamamayan sa buong mundo, sa Amerika, Canada, Australia, Europa. Lalo na sa mga bansang kanluranin, at sa gitnang silangan sa pamamagitan ng OIC. At sila ay organisado. Mayroon silang impluensyang pampolitika. Gamit ang malawak na network na ito, ang Malaysia ay nagpapakalat ng propaganda na may kasamang kasinungalingan sa kasaysayan. May bahit ng babala ang boses ng propesor, hindi galit. Nagsasagawa sila ng organisadong lobby sa malehislatura at gobyerno ng iba't ibang bansa. Naalala ni Michael na maging sa kanyang bansa, sa Amerika, ay may makatulad na pakilos.
Ma-petition mula sa mga grupo, ma-simposium, ma-exhibit. Lahat ay may isang layunin, siraan ang Pilipinas. At ang resulta ay nakikita na ngayon sa buong mundo. Sa mga universidad sa Europa, sa mga think tank sa Amerika. Ang naratibo. Ang Pilipinas ay magulo at pugat ng terorista, isang pagtukoy sa isyu sa Mindanao, at ang kanilang pag-angkin sa Sabah ay walang basehan at destabilizing. Napaisip si Michael tungkol sa isyung ito. Ang alam niya, ang isyu sa Mindanao ay isang komplikadong problema. Ngunit nilinaw ang propesor. Pinalalabas nilang ang buong Pilipinas ay terorista. Ito ay isang malaking kasinungalingan, at ito ay isang malubhang banta. Malaking kasinungalingan. Nalito si Michael. Ano ang katotohanan? Muli niyang naramdaman ang pagyanig ng kanyang kaalaman. Ayon sa propesor, ang problema sa Mindanao ay isang malungkot na realidad, ngunit ang paggamit dito ang Malaysia para ilarawan ang buong Pilipinas bilang isang bansa ng mga terorista ay malayo sa katotohanan. Sa katunayan, ang Malaysia pa nga ang nag-ambisyong maging tagapamagitan sa usapang pangkapayapaan, habang pinapalakas ang kanilang propaganda laban sa Pilipinas. Ngunit ang propaganda ng Malaysia ay binaluktot ito sa isang naratibo na ang pag-angkin ng Pilipinas sa Sabah ay isang gawaing terorista. Dinagdagan ng pinalaking numero, mga walang ebidensyang paratang, at isang emosyonal na kwento ang binuo. Napagnilayan ni Michael ang kapangyarihan ng naratibo sa diurnalismo at kasaysayan. Mas madaling makuha ang puso ng tao sa isang kwentong emosyonal kaysa sa mga katotohanan. Lalo na ang imaheng isang magulong bansa laban sa isang mapayapang tagapamagitan. At dito makikita ang galing ng lobby ng Malaysia. Hindi lang sila basta-basta nagsasalita. Sila ay organisado at strategik sa paggalaw ng opinyon ng mundo. Nag-alarma ang instingto ni Michael bilang mananaliksik. Ito na marahil ang bagong uri ng digmaan sa modernong panahon. Isang digmaan na hindi gumagamit ng armas. Isang digmaan kung saan ang impormasyon ang sandata. Isang stratehiya upang makuha ang pampolitika at diplomatikong bentahe sa pamamagitan ng pagbaluktot sa katotohanan at pagbabago ng persepsyon ng mundo. At ang larangan ng digmaang ito ay hindi na lang sa Timog Silangang Asya. Maging ang Europa at Amerika ay kasama na rin. Ipinagpatuloy ng propesor ang paglalarawan sa mga taktika ng lobby ng Malaysia. Una, lumikha ng isang emosyonal na simbolo. Ang imahe ng terorista ang kanilang ginagamit. Nakakakuha ito ng simpatiya. At sa tabi nito, ilalagay ang paliwanag tungkol sa kaguluhan sa Pilipinas. Ikalawa, unahin ang malokal na gobyerno at institusyon. Mahirap makakuha ng resolusyon sa antas ng pambansang gobyerno, ngunit mas madali sa malokal na konseho o universidad. Hihikayatin nila ang malugar na may komunidad ng Malaysian na magpasa ng resolusyon tungkol sa kapayapaan sa Mindanao habang binabanggit ang bantangang Pilipinas. Kapag ang isang institusyon ay nagpasa nito, magiging ehemplo ito para sa iba. Ikatlo, ang pagpasok sa sistema ng edukasyon. Hihilingin nilang isama ito sa mga aklat-aralin. Magdaraos ng ma-exhibit sa mga paralan. Magsasagawang ng seminar para sa mga guro. Ang kaalaman na itinanimula pagkabata ay mahirap ng baguhin pagtanda. Namangha si Michael sa detalyadong kampanyang ito. Hindi ito nakataon lang, ito ay isang kalkulado at strategic na information war. At ang epekto nito ay malawak. Ngayon, marami sa buong mundo ang naniniwala sa mga argumento ng Malaysia ng walang pagdududa. Ayon sa pagsusuri ng propesor, sa likod ng information war na ito ay ang malakas na suporta ng gobyerno ng Malaysia. Ang budget, ang organisasyon, lahat ay kumikilos bilang isang pambansang stratehiya. Kahit na mukhang gawaing sibiko, madalas ay gobyerno pala ang nagpopondo. At dito makikita ang kahinaan ng Pilipinas. Ang Pilipinas, gobyerno man o pribadong sektor, ay hindi nagsasagawang ganitong organisadong pagpapalaganap ng impormasyon. Ang pagiging kampante na ang katotohanan ay lalabas din at ang hindi aktibong paglaban sa makasinungalingan ang nagresulta sa kasalukuyang sitwasyon. Napansin ni Michael na maging sa kanyang tinitirhang bansa, sa Amerika, ay nangyayari ang parehong pattern. Mga exhibit sa mga universidad, mga diskusyon sa mga think tank. Lahat ay bahagi nga isang stratehiya. Habang pinakikinggan ang propesor, lalong naunawaan ni Michael kung gaano kakampi ang kasaysayang kanyang natutunan. Ngunit ang masusunod na sinabi ng propesor ang lalong yumanig sa kanyang puso. Ang epekto ng information war na ito ay hindi lamang sa politika. Ito ay may malubhang epekto sa buhay ng mga ordinaryong tao, lalo na sa mga bata. Maraming Pilipino ang nagtatrabaho sa ibang bansa. At ang mga nagtatrabaho doon ay may mga anak na nag-aral. Sa ganoong sitwasyon, sinasabi na ang Pilipinas ay isang magulong bansa at pugat niyang terorista. Pilipino ka ba? At maraming kasong pambubuli dahil dito. Nanikip ang dibdib ni Michael. Pambubuli.
Pambubuli sa mga bata. At ito ay batay sa isang binaluktot na kasaysayan. Nagbigay ng mga konkretong halimbawa ang propesor. Sa isang universidad sa Europa, isang Pilipinong propesor ang nakaranas ng diskriminasyon mula sa makasamahan matapos itong magpahayag ng suporta sa pag-angkin ng Pilipinas. Ang iyong bansa ay agresibo, sabi sa kanya. Sa Amerika, isang Pilipinong estudyante ang tinanong ng kanyang guro sa harap ng klase tungkol sa isyu ng terorismo sa Mindanao. Hiningan siya ng paliwanag sa harap ng lahat. Ang bata ay hindi makasagot at umiyak na lang. Sa gitnang silangan, isang Pilipinong inhinyero ang tinanggalan ng proyekto matapos siyang maakusahan ng isang kasamahang Malaysian na espia dahil lamang sa pagiging Pilipino. Napapikit si Michael. Habang nakaupo sa kanyang silya sa opisina, nakaramdam siya ng matinding konsensya. Hindi kaya't naging kasapwat din siya sa information war na ito? Ang pagtanggap niya sa mga argumento ang Malaysia nang walang pagdududa, ang pagtuturo nito sa kanyang nga estudyante, ang pagsusulat nito sa kanyang nga papel. Hindi kaya't sa didirektang paraan, pinalala niya ang pagdurusa ng gabatang ito. Nagpatuloy ang boses ng propesor. Sa Europa, sa Amerika, sa gitnang silangan, sa Singapore ang mga komunidad ng Pilipino sa buong mundo ay nahaharap sa parehong problema. Bilang mga OFW, mga estudyante, mga imigrante, nais lang nilang magtrabaho at mag-aral ng mapayapa, ngunit bigla silang napapasabak sa isang debat sa kasaysayan. Ang pinakamalubha ay ang epekto sa mga bata. Hindi sila mga eksperto sa kasaysayan. Hindi nila alam ang ginawang kanilang nga ninuno. Ipinanganak lang silang Pilipino at lumaki sa ibang bansa. Ngunit bigla silang binansagan na anak ng terorista, iniwasan, at kung minsan ay sinasaktan. Ibinahagi ngang propesor ang isang liham mula sa isang ina. Ang ina ay asawa ngang OFW sa Europa. Ang kanyang anak na babay ay binubuli sa paralan at tumigil na sa pagpasok. Kahit na dumaan sa counseling, hindi ito bumuti. Sa huli, nagpasya ang pamilya na bumalik sa Pilipinas. Ang karera ng kanyang asawa, ang edukasyon ng kanyang anak lahat ay nasira. Ang maling persepsyon na ang Pilipinas ay isang magulong bansa ay unti-unting kumakalat sa buong mundo. Naisip ni Michael ang Washington DC, nangyayari rin kaya ito rito? Mayroon din siyang nga Pilipinong estudyante. Ligtas kaya sila? Sinuring ang propesor ang psikolohiya nga tao sa mundo. Iniisip nga Pilipino, ang Pilipinas ay masipak at sumusunod sa batas. Kahit anong kasinungalingan ang sabihin ng Malaysia, makikita pa rin ng mundo ang kabutihan ng mga Pilipino. Ang ganyang klaseng matamis na pag-isip ay hindi kailanman hahantong sa pag-unawa. Tumango si Michael. Ito nga ang naglalarawan sa pambansang katangian ng mga Pilipino. Pagpapakumbaba, tahimik na kumpiyansa, pag-iwas sa gulo. Ito ay mga birtud. Ngunit sa isang information war, ito ay kahinaan. Marami sa mundo ang hindi nakakakilala sa Pilipinas. Ang alam lang nila ay ang simpleng kasaysayan na ang Pilipinas ay isang dating kolonya o may problema sa terorismo. Idagdag pa rito ang organisadong propaganda ng Malaysia. Ang maemosyonal na kwento, ang maulat ng terorismo. Ang lahat ng ito ay nagpapatibay sa impresyon na ang Pilipinas equals magulo. At ang mga Pilipino ay tahimik. Hindi lumalaban. Hindi nagpapakita ng ebidensya. Hindi nagsasagawa ang organisadong pagpapalaganap ng impormasyon sa buong mundo. Naisip ni Michael ang tugon ng gobyerno ng Pilipinas. Bakit hindi sila aktibong lumalaban? Bakit hindi nila ipinapaalam sa mundo ang katotohanan? Problema ba sa batyet? Pampolitikang desisyon? O dahil sa kultura? Ang masalitangang propesor ay tumagos sa puso ni Michael. Maring nakaroon ng napakakamali ang Pilipinas sa nakaraan. Ngunit iba ang pag-amin sa pagkakamali kaysa sa pagpayak na baluktutin ang katotohanan. Iba ang pag-ako sa manakaraang pagkakamali kaysa sa pagtanggap ng kasalanang hindi mo ginawa. At ang resulta nito ay ang hindi makatarungang diskriminasyon na dinaranas ngayon ng mga anak ng Pilipino sa buong mundo. Tumingin si Michael sa labas ng bintana. Tumila na ang ulan. May ilang bituin na makikita sa kalangitan ng Washington. Huminga siya ng malalim. Bilang isang mananaliksik, may responsibilidad siyang hanapin ang katotohanan. At ngayon, ang katotohanan dapat niyang hanapin ay malinaw na ipinapakita sa kanya. Binanggit din ng propesor ang isang mas malubhang problema. Ang information war na ito ay hindi lang mapilipino ang pinipigilan, kundi pati ang sinumang magtangkang magsalita ang katotohanan. Isang propesor sa isang universidad sa Amerika na naglabas ng objektibong pag-aral tungkol sa isyuang Sabah ay nakatanggap ng matinding panggigipit mula sa mga grupong pro-Malaysia at napilitang mag-resign. Isang diurnalistang Aleman na nagsulat ng artikulo tungkol sa mga problema sa naratibo ng Malaysia ay binansagang mapanirang puri at nawalan ng kredibilidad.
Isang historiador sa Australia na nagtangkang gumawa ng pananaliksik gamit ang nga dokumento mula sa panig ng Pilipinas ay pinutulan ng pondo. Ito ay isang atake sa kalayaan sa akademya. Isang atake sa malayang pamahayag. Isang kapaligiran kung saan ang pagkakaroon ng ibang opinyon ay hindi pinahihintulutan. At maraming mananaliksik at diurnalista ang umiwas ng talakayin ang paksang ito. Napaisip si Michael. Maaring mangyari rin ito sa kanya. Ngunit kahit na ganun, kailangan niyang hanapin ang katotohanan. Ang pananahimik ay pakikipagsapwatan sa kasinungalingan. Sa screen, nagbago ang ekspresyon ng propesor. Mula sa lungkot at galit, naging puno ito ng determinasyon. Hindi na ito panahon para magluksa. Oras na para kumilos, hindi na malayan ni Michael na napayo siyang upo. Ang propesor ay nagsimulang maglatag ng mga konkretong solusyon. Kailangan nating linawin ang mga katotohanan. Halimbawa, para sa mga taga-Malaysia, gamit ang kanilang wika. Para sa mga nagsasalita ng Ingles, sa Ingles, kailangang mayos na ipaliwanag ang mga katotohanan. At sabihin na ang propaganda ng Malaysia ay kasinungalingan, at ito ang tunay na nangyari. Kailangan gumastos ng malaking pera para ipaalam ito sa buong mundo. Sumandal si Michael. Ito na. Ito ang sagot sa problemang matagal na niyang iniisip bilang mananaliksik. Ang pananahimik ay hindi ginto. Sa isang information war, kahit na hawak mo ang katotohanan, kung hindi mo ito ipapalaganap, para na rin itong hindi umiral. May pagmamadali sa boses ng propesor. Ito ang magpoprotekta sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Ito ay napakahalagang bagay. Tumango si Michael. Hindi lang ito pampolitikang issue. Ito ay isang kadyat na gawain para protektahan ang susunod na henerasyon. Para sa mga anak ng Pilipino na nag-aral sa ibang bansa. Para sa mga Pilipinong nagtatrabaho doon, at para sa lahat ng susunod na henerasyon. Idiniin ng propesor na dapat ihiwalay ang stratehiya sa China at ang stratehiya sa Malaysia. Laban sa China, kailangan ng ekonomikong at militar na balanse. Ang issue sa West Philippine Sea, ang issue sa Taiwan. Ito ay kailangang resolbahin sa pamamagitan ng pagbabalanse ng pangyarihan. Ngunit laban sa Malaysia, ibang diskarte ang kailangan. Labanan sila sa information war. Huwag palampasin ang kasinungalingan. Labanan ang kasinungalingan gamit ang katotohanan. Kailangang maglaan ng malaking pondo para sa malinaw na layuning ito. Nagsimulang mag-isip si Michael ng konkretong stratehiya. Batay sa mungkahingang propesor, nabuo sa kanyang isip ang isang plano. Una, lampasan ang hadlang sa wika. Ito ang pinakamahalaga. Walang silbi kung sa Filipino o Tagalog lang ipapalaganap sa loob ng Pilipinas. Ang propaganda ng Malaysia ay nasa bahasa Melayu, Ingles, Aleman, Pranses, at Espanyol. Samantala, ang sagot ng Pilipinas ay nasa Filipino lamang. Hindi nito maapektuhan ang opinyon ng mundo. Ang pagpapalaganap sa bahasa Melayu ay partikular na mahalaga. Ang mga ordinaryong mamamayan ng Malaysia ay maaring ang propaganda lang ng kanilang gobyerno ang alam. Kung may papaabot sa kanila ang katotohanan, maaring makaroon ng pagbabago mula sa loob. Mahirap gisingin ang nataong na brainwash, ngunit hindi impossible. Ang pagpapalaganap sa Ingles ay para sa buong mundo. Lalo na sa Amerika, Britanya, Australia, Canada ang mga bansang ito ay may malaking impluensya sa paghubog ng opinyon ng mundo. Kailangan ng organisadong pagpapalaganap ng impormasyon sa mga bansang ito. Ikalawa, malaking pamumuhunan. Idiniin ng propesor ang malaking pera dahil ang kasalukuyang badyet ng Pilipinas para sa public diplomacy ay kulang na kulang kumpara sa ginagastos ng Malaysia sa lobby. Naalala ni Michael ang isang ulat na nabasa niya. Ang Malaysia ay gumagastos ng bilyon-bilyong piso bawat taon para sa kanilang lobby sa ibang bansa. Samantala, ang badyet ng Pilipinas ay ni katiting nito ay hindi umabot. Kailangan ng puhunan para ipalaganap ang katotohanan. Paglikhang nga dekalidad na dokumentaryo, pagpondo sa mga internasyonal na pag-aral, pag-organisa nga mga simposium sa buong mundo, pagbibigay ng impormasyon sa mga diurnalista at suporta sa fact-checking, organisadong kampanya sa social media, pagbuo ng website sa iba't ibang wika. Lahat ng ito ay kailangang pondohan ng sapat. Ngunit hindi sapat na gumastos lang. Kailangang gamitin ito ng may stratehiya at epektibo. Aling bansa, aling sektor ng lipunan, anong mensahe, at kailan ito ipaparating? Kailangan ng isang siyentipikong diskarte gamit ang mga pamamaraan sa marketing. Ikatlo, isang malinaw na paninindigan na hindi palalampasin ang kasinungalingan. Sa nakaraan, ang Pilipinas ay masyadong magalang. Ayaw gumawa ng gulo. Ayaw pukawin ang kabilang panig. Ang pagiging maginoo ay nagbigay daan sa pagbaluktot ng katotohanan. Wala na tayo sa panahon para sa ganyang pagugali. Dapat sagutin agad ang kasinungalingan. Kapag may propaganda ang Malaysia, sa loob ng 24 oras, dapat may sagot.
Magpakita ang ebidensya. Mga dokumentong pangkasaysayan, diplomatikong tala, mga testimonya ilahat-lahat sa mundo. Kung kinakailangan, gumamit ngang legal na aksyon. Magsampang ang kasong libelo. Ipagpatuloy ang pag-anyaya sa ICJ. Ang patuloy na pagpapakita ng matatak na paninindigang ito ay mahalaga. Ika-4, isang hiwalay na strategiya para sa Malaysia, na iba sa strategiya para sa China. Ang relasyon sa China ay iba. Ang China ay gumagamit ng ekonomikong at militar na kapangyarihan sa isang direktang power game. Mayroong ekonomikong pagkakadepende. May panganib ng militar na komprontasyon. Ngunit ang relasyon sa Malaysia ay iba. Ang kanilang ekonomiya at militar ay hindi may hahambing sa China. Ngunit sa information war, mas tuso at epektibo ang Malaysia. Ginagamit nila ang kanilang diaspora sa buong mundo, pumapasok sa sistema ng politika ng ibang bansa, at ginagalaw ang opinyon mula sa grassroots na antas. Kailangan ng Pilipinas ng sariling strategiya laban dito. Bumuo ng isang espesyal na unit sa loob ng Department of Foreign Affairs, DFA. Magsanay nga eksperto sa impormasyon. Makipagtulungan sa mga NGO at think tank. Organisahin ang mga komunidad ng Pilipino sa ibang bansa at suportahan sila. Inisip ni Michael kung posible bang gawin ang mga mungkahingang propesor. Mayroon bang pampulitikang determinasyon ang gobyerno ng Pilipinas para gawin ito? Makakahanap ba sila ng budget? Makakabuo ba sila ng organisasyon? Malalampasan ba nila ang mga hadlang sa burokrasya? Ngunit kasabay nito, nakaramdam siya ng pag-asa. Dahil ang katotohanan ay nasa panig ng Pilipinas. Mga dokumentong pangkasaysayan, diplomatikong tala, testimonya ang ikatlong partido. Lahat ito ay sumusuporta sa argumento ng Pilipinas. Ang problema lang ay wala silang epektibong paraan para ipaalam ito. At ngayon, may mga taong tulad ng propesor na nagsisimula ng magsalita. May iskolar, diornalista, politiko, negosyante. Alam nila ang katotohanan. At sinusubukan nilang ipaalam ito. Sa panahon ng internet, sa panahon ng social media, kahit ang mga individual ay maaring magpalaganap ng impormasyon. Ang pagbabago ay nagsisimula sa grassroots. Pinag-isipan din ni Michael ang kanyang sariling papel. Nagtuturo siya sa isang universidad sa Amerika. Ang kanyang mga estudyante ay magiging mapolitiko, diornalista, negosyante, diplomata, at guro sa hinaharap. Hindi ba't misyon niya na ituro sa kanila ang tamang kasaysayan? Simula bukas. Hindi. Simula ngayon, kikilos siya. Una, magsusulat siya ng isang akademikong papel tungkol sa isyong ito. Sa Ingles. Kung maari. Ipapatranslate sa bahasa Melayu. At isusumite sa mga pangunahing jurnal. Rerebisahin niya ang kanyang malektura. Ituturo niya sa kanyang mga estudyante ang kahalagahan ng pagtingin sa kasaysayan mula sa iba't ibang panig. Ang argumento ang Malaysia, ang argumento ang Pilipinas, at ang ebidensya mula sa ikatlong partido lahat ay susuriin ng patas. At kung maari, bubuo siyang network sa mga mananaliksik mula sa Pilipinas. Magsasagawa ng kolaboratibong pag-aral. Mag-organisa ng internasyonal na kumperensya. Ipapalaganap ang katotohanan sa akademikong paraan. Ito ay magiging isang mahabang laban. Hindi madaling baguhin ang opinyon ng publiko. Ang pagbabago sa mga nakasanayang kaalaman ay laging mahirap. Ngunit naniniwala si Michael na ang katotohanan ay mananaig sa huli. Kung titingnan ang kasaysayan, ang makasinungalingan ay nabubunyag din. Kahit gaano katagal, ang katotohanan ay mananaig. Ang masalita ng propesor ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ito ay isang laban para protektahan ang kinabukasan ng Pilipinas at ng mga Pilipino. At kasabay nito, ito ay isang laban para protektahan ang katotohanan. Ang hindi pagpayak na baluktutin ang kasaysayan. Ito ay isang misyon na dapat ibahagi ng lahat ng mga historiador, ng lahat ng mga intelektual, at ng lahat ng taong may konsensya. Sa huli, nagbigay rin ang propesor ng mga halimbawa ang tagumpay. Sa isang lungsod sa Amerika, may plano na magpasangang isang resolusyon na kumikilala sa naratibo ang Malaysia. Ngunit ang lokal na komunidad ng mga Pilipino ay nakaisa, nagpresinta ng mga historikal na dokumento, at lumaban sa konseho. Kasabay nito, tumestigo rin ang mga objektibong historiador. Dahil dito, ibinasura ang plano. Sa isang universidad sa Australia, tinuruan ng isang propesor ng araling Pilipino ang kanyang mga estudyante tungkol sa kahalagahan ng pag-aral ng kasaysayan mula sa iba't ibang panig. Sinuri nila ang mga argumento ng Malaysia, ang mga argumento ng Pilipinas, at ang mga dokumento mula sa ikatlong partido. Natuto ang mga estudyante na mag-isip para sa kanilang sarili at bumuo ng sariling konklusyon. Ang mahalimbawang ito ay maring maliit pa lamang. Ngunit sigurado na ang pagbabago ay nagsisimula na.
Dumarami na ang mataong nagsasalita ng katotohanan. May malumalabas na may lakas ng loop na basagin ang katahimikan. Nakaramdam si Michael ng pag-asa. Ang bawat isa ay maaring may maliit na kapangyarihan. Ngunit kapag ang maliliit na kapangyarihang ito ay pinagsama, makakalikha ito ang malaking pagbabago. At ngayon, nagpasya siyang maging isa sa kanila. Sa pagtatapos ng video, mahinahon ang propesor. Walang galit, walang lungkot, kundi isang tahimik na katiyakan. Ang isyu ng Sabah ay napakadaling intindihin. Isang magnanakaw na nagsasabing sa kanya ang bagay na dati pa niyang ninakaw. Lubos na sumangayon si Michael sa simpleng pahayag na ito. Ang problemang mukhang komplikado, kapag sinuri ang pinakabuot, ay simple lang pala. Ang magnanakaw ay magnanakaw. Ang kasinungalingan ay kasinungalingan. Ang katotohanan ay katotohanan. Ang kalinawang ito ang lalong nagbigay diin sa kalubhaan ng problema. At kasabay nito, naunawaan ni Michael ang kahalagahan ng kanyang natutunan. Ang tunay na banta ay hindi lang militar. Hindi lang mamisil at tangke. Ang pagbaluktot sa kasaysayan at ang internasyonal na propaganda ang information war ang pinakamalubhang banta sa modernong panahon. Dahil ang banta ang militar ay nakikita. Kapag may misil na pinalipat, makikita ito sa radar. Kapag may gumalaw na tropa, makikita ito ngang satellite. Ngunit ang information war ay hindi nakikita. Tahimik at dahan-dahan itong pumapasok sa isip ng mga tao. Kapag namalayan mo, nabuo na ang opinyon, nakapirm na ang persepsyon, at mahirap nang magsalita ng katotohanan. Natapos ang video. Nagdilim ang screen. At nakita ni Michael ang refleksyon ng kanyang mukha sa monitor. Matagal siyang nakaupo nang hindi gumagalaw. Ang orasan sa kanyang opisina ay 3:00 ng umaga. Sa labas, tumila na ang ulan at nagniningning ang nabituin. Mayroong isang bagay na nagbago ng tuluyan kay Michael. Ang kanyang kaalaman sa kasaysayan na natutunan niya ay nabaliktad mula sa ugat. 15 taon ng pananaliksik, 12 ng mga akademikong papel, daan-daang estudyante. Lahat ng iyon ay maaring nakabatay sa maling pundasyon. Ngunit hindi galit si Michael. Sa halip, isang tahimik na determinasyon ng isang taong nalaman ang katotohanan ang pumuno sa kanyang puso. Bilang isang mananaliksik, ang pinakamalaking takot ay hindi ang makamali. Ito ay ang malaman ang pagkakamali ngunit hindi ito itinuit. Ngayon, alam na niya. At ngayon, mari niya itong itama. Agad na binuksan ni Michael ang kanyang notebook at sinimulang isulat ang lahat ng kanyang natutunan. Ang nasalitang ang propesor. Ang na-ebidensyang ipinakita. Ang kanyang sariling na realisasyon. Lahat ay itinala. At isinulat niya ang kanyang plano. Hindi, ngayong umaga rin, pupunta siya sa library ng universidad. Hahanapin niya ang nga orihinal na dokumento ng dekolonisasyon. Ang nga diplomatikong talangang US State Department, hindi lang ang nga dokumento mula sa Pilipinas, kundi pati ang sa Malaysia at ang nga mula sa ikatlong partido, lahat ay kanyang susuriin. Bilang isang mananaliksik, kailangan niyang makita ito gamit ang sarili niyang nga mata. At magsusulat siyang papel. Ang isyung Sabah. Muling pagsusuri. Isang akademikong pagsusuri sa historikal na katotohanan. Ang papel na ito ay maaring magbago ng kanyang karera. Maari siyang makatanggap ng batikos mula sa kanyang nakasamahang Malaysian o maestudyante. Ngunit kailangan niyang isulat. Para sa katotohanan. Inisip din ni Michael ang kanyang maklase. Sa susunod na linggo, sa kanyang klase sa International Relations sa Timog Silangang Asya, tatalakayin niya ang isyung ito. Ituturo niya sa kanyang maestudyante ang kahalagahan ng pagtingin sa mga bagay mula sa iba't ibang anggulo. Na huwag maniwala sa isang panik lamang, kundi suriin ang ebidensya, mag-isip ng lohikal, at bumuo ng sariling konklusyon. Hindi ba't ito ang tunay na diwang akademya? At sisimulan niya ang pakikipag-ugnayan sa mga mananaliksik sa Pilipinas. Magpapadala siya ng email. Makikipag-Zoom meeting. Magsisimula ng isang joint research project. Mag-organisa ng isang internasyonal na kumprensya. Ipapalaganap ang katotohanan sa akademikong paraan. Isang mas malaking pangitain ang nabuo sa isip ni Michael. Ang paggawang isang dokumentaryo. Mayroon siyang nga koneksyon sa PBS o BBC. Susubukan niyang imungkahi. Isang dokumentaryo na susuri sa isyung ito mula sa isang patas na pananaw, batay sa ebidensya. Ang pagbuo ng isang website. Sa iba't ibang wika, ilalatala ang mga ebidensya at dokumento. Isang bukas na platform kung saan kahit sino ay maaring mag-access. Mga historikal na dokumento, diplomatikong tala, testimonya lahat ay transparent. Kampanya sa social media. Upang maabot ang makabataan, kailangan gamitin ang Twitter, Case, at YouTube. Maikling video na malinaw na nagpapaliwanag ng mga katotohanan. Hindi ito magagawa ng isang tao. Kailangan ang tulong ng maraming tao. Ngunit kailangang simulan.
Kung walang magsisimula, walang magbabago. At ngayon, handa nang magsimula si Michael. Tumayo si Michael at tumingin sa labas ng bintana. Ang liwanag ng bukang liwewe ay nagsisimula ng sumilay sa kalangitan ng Washington. Ang simulang ang isang bagong araw. At ang simulang ang isang bagong misyon. Kailangang ipalam ang katotohanan ito sa maraming tao. Ang maliliit na pakilos ngang bawat isa ay lilihang ngang malaking agos. Ang agos ngang ilok ay nagsisimula sa isang patak ngang tubig. At ang dimabilang na patak ng tubig ay nagiging isang malaking ilok na dumadaloy patungo sa dagat. Upang matutunan ng susunod na henerasyon ang tamang kasaysayan. Upang ang anak ng Pilipino sa ibang bansa ay may pakmalaki na sila ay Pilipino. At upang ang tao sa lahat ng bansa ay makabuong ng pag-unawaan batay sa katotohanan. Ang pagprotekta at pagpapalaganap ng katotohanan ito ang ating misyon sa kasalukuyan. Bilang isang historiador, bilang isang edukador, at bilang isang tao. Huminga ng malalim si Michael. At may bagong determinasyon, nilisan niya ang kanyang opisina. Sa labas, sumisikat na ang araw. Ang simulang ang isang bagong araw, isang bagong laban. Ngunit ito rin ang simulang ang pag-asa. Dahil ang katotohanan ay laging mananaig. Maaring tumagal. Maaring maging mahirap ang daan. Ngunit sa huli, ang katotohanan ang magwawagi. Pinatunayan na ito ang kasaysayan. Ang kasinungalingan ay nabubunyag. Ang propaganda ay bumabagsak. At ang katotohanan lamang ang mananatili magpakailanman. Dala ang paniniwalang ito sa kanyang puso, nagsimulang maglakad si Michael. Isang hakbang. Isa pang hakbang. Maaring maliit na hakbang. Ngunit isang tiyak na hakbang. At naniniwala siyang ang isang hakbang na ito ay hahantong sa malaking pagbabago.